ang inyong mga gadget, power bank, cellphone, ang inyong laptop, lahat po ng mga may battery ay bawal pong i-check-in. Dapat lagi po siyang naka-hand carry. Maiwasan ang magkaroon ng sunog. Posibleng ang lithium battery ay magkaroon ng sunog kapag nasa himpapawid na. Kaya it is advisable na lahat po ng inyong power bank, electronic gadgets, na baterya, pati laptop, dapat hand carry po. Para kung magkaroon man ng sunog, mag-short circuit yan o ano pa man, agad ma-atensyonan. Hindi kagaya kung yung gamit mo, yung mga power banks mo ay nasa check-in. Diba? Who's gonna monitor it? Paano pag nagkaroon ng sunog doon sa ilalim ng eroplano, hindi agad ma-attendan. Hindi ka mukha kapag hand carry mo siya at nagkaroon ng sunog, usok pa lang, ma-attendan na, mapapatay na. Hindi lalaki yung insidente na yun. Okay, kaya po ina-advise na wag po kayong mag-check-in ng inyong power bank, ng inyong electronic gadgets na merong battery or lithium battery, okay? Dati nagtataka ako, bakit kaya bawal i-check-in yun? Parang mas magandang i-check-in yun pala, iniiwasan nila na magkaroon ng sunog sa ilalim po sa compartment area ng bawat eroplano. So, ganun po siya. So, ngayon, alam ko na, and I know, alam nyo na din, no? Pagkatapos po nun, na-delay po yung flight namin dahil due to bad weather, no? Makulimlim ang panahon, at doon din sa area, sa airport na pupuntahan namin sa Naga, hindi rin ganun kaganda yung panahon. So, hinintay muna yung go signal mula po sa Naga Airport para kami makaalis na, makalipad na. Tsaka may mga kasama pa kami yung flight to El Nido, flight to Surigao. Hinihintay rin yung go signal. Mga nauna pa po sila sa amin. Hinihintay silang mauna munang makalipad. Pagdating po namin sa Naga, syempre gutom na po kami. By the way, sa Naga Airport Terminal, no, wala po silang conveyor. Pagka maliit lang kasi yung airport nila doon, kapag dumating po yung inyong mga bagahe, no? Kasi yung sa aming bagahe, pina-intercept po namin. Wala kaming check-in luggage, pero ang Cebu Pacific nagre-request po sa mga pasahero na gusto nilang voluntarily i-check-in yung kanilang luggage. Just make sure na walang laptop, walang power bank o any electronic gadget na baterya sa loob ng inyong bagahe. Pagkatapos po nun, mga kaibigan, pagdating namin doon sa Naga, hinintay namin yung bagahe namin, dumiretso na kami sa kainan sa Tribo Grill at na-enjoy namin ang food doon, no? Isa po yan sa mga magandang puntahan na restaurant o kainan sa Naga kung naghahanap kayo ng cozy, hindi masyadong matao at masarap na pagkain. By the way, ang masarap po na specialty nila dito sa Tribo Grill ay ang mga grilled, inihaw, mga barbecue. Masarap din yung kinain naming salmon belly sa Tribo Grill. After po namin mag-Tribo Grill, diretso na po kami sa aming destination, sa aking presentation. Nagkaroon po kasi ako ng presentation, product presentation and technical presentation ng Raimol Lubricants, yung dati ko pong kumpanya na pinagtatrabahuhan, na invite po tayo na presentation doon, product presentation. After po nun, bumalik na kami sa hotel, nagpahinga kami. By the way, ang chinek-inan po naming hotel sa Naga City ay ang CBD Plaza Hotel. Ang CBD Plaza Hotel, isa po yan sa pinakamalaki at pinaka-accessible na hotel po sa Naga. Bakit? Kasi ito pong CBD Plaza Hotel ay just across the Central Bus Terminal po ng Naga. So kung kayo po ay magbabas papunta ng Naga, pagtawid nyo lamang po, andun na ang CBD Plaza Hotel. Pero mind you guys, kung kayo po ay mag-check-in doon, kung kayo po ay mag-check-in sa CBD Plaza Hotel, lagi pong fully booked doon. Kaya mas maganda kung plano po ninyong mag-check-in sa CBD Plaza Hotel, magkaroon po kayo ng reservation. By the way, ang amin pong check-in doon, magkano yung dalawang single bed room, no? Dalawang single bed. Tama, dalawang single bed room, nasa 1,600 lang kasi may kasama tayong senior citizen. So, naka-discount po tayo. Okay naman yung room, dalawa yung bed, maganda yung kumot, no? Yun nga lang yung kumot nila, blanket lang na medyo manipis. Tapos, medyo malamig din yung aircon nila, medyo maliit yung room, may bintana naman siya. Yung hot and cold shower hindi available kasi pre-mix na daw po yung water.
Kaya lang medyo maginaw po nung kami naliligo doon sa CBD Plaza Hotel, medyo malamig. Ang sabi po ng front desk representative, ina-adjust daw yon. Tatawagin daw yung boy nila para mag-adjust nung, anong tawag doon? Yung temperature ng shower. So yun po mga kaibigan, ang CBD Plaza Hotel. Okay naman po yung place na yan, highly recommended po yan. Dati kasi, in the past, CBD Plaza Hotel naman kami, pero na-experience na po namin mag-Airbnb sa Naga. Eh sabi kong ganyan, mas komportable ako sa hotel, no? Sa experience ko, mas maganda pa rin sa hotel. Tapos may free breakfast na po sila doon. Hindi nga lang buffet yung kanilang breakfast, plated po yung kanilang breakfast. Merong corned beef, merong hotdog, merong tocino. Tapos may instant coffee at merong juice at hot choco. Pili na lang po kayo. Yung sa akin po, nag-brewed coffee po ako, pina-convert to, nag-additional na lang po ako ng 60 pesos. After po niyan, diretso na po kami sa sa south, sa bandang Albay, para pasyalan po yung iba naming mga kaibigan doon. At dumiretso po kami para sana magkaroon ng footage, no, ng Mayon. Kaya lang talagang bad weather, umuulan po, hindi namin makita yung Mount Mayon, tsaka yung Kagsawa ruins, no. Gusto ko sana magpa-picture doon, kaya lang unfortunately umuulan, so hindi mo rin makikita si Mount Mayon, nababalutan siya ng ulap.